Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo ay nasa ika-6 na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang ng banal na misang ito upang tayo ay sama-samang makapagpuri at makapagpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng Kanya mga pagpapala at biyaya sa bawat isa sa atin. Ating damahin ang maigting na pagmamahal ng Diyos sa atin. Ating damahin ang Kanyang habag na kailan may hindi magmamaliw. Nagmumula sa pag-ibig at habag ng Panginoon ang isang kapayapaang hindi kayang agawin ng anupaman sa buhay na ito. Sa misang ito, itagubili natin sa Panginoon ang buong buhay natin. Ating aaminin natin mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, minarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinasasalamat
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya na sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang mga kahadlang na binyagan sila sa tubig? At inuutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Hesu Kristo." Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig.
Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Ang araw na ito ay napakaganda at napakahalaga sapagkat tayo po ay nasa ika-6 na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ngayon po ay 6th Sunday of Easter season. Ibig sabihin po ay 6 na linggo na tayong nagninilay ng biyaya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sa susunod na linggo, ipagdiriwang po natin ang linggo ng pag-akyat ni Hesus sa kalangitan o yung tinatawag nating Ascension Sunday. Maalala natin ang sinabi ni Hesus, kinakailangan kong bumalik sa Ama upang isugo ko ang patnubay, ang banal na Espiritu. Kaya pagkatapos po ng Ascension Sunday, ipagdiriwang natin ang tinatawag nating Pentecost Sunday. Napakaganda po ng kalendaryo ng simbahan sapagkat nagagawa nating isingit ang sarili natin. We are able to insert ourselves. Saan po? Sa mismong karanasan ng naging buhay ng ating Panginoong Hesus. The calendar of the Church is very beautiful because we are able to insert ourselves into the very life of Jesus. Nabanggit ko po na sa susunod na linggo ay Ascension Sunday. Kaya naman si Jesus ay may tagubilin kaagad sa bawat isa sa atin. Ang sabi ni Jesus sa huling bahagi ng mabuting balita ngayon, ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Napakahalaga po nito. Si Jesus ay papaalis na. Si Jesus ay babalik na sa kanan ng Ama na kanyang pinagmulan. Pero ang gusto ni Jesus, siya'y manatili sa atin. Ang gusto ni Jesus, yung Espiritu ng Diyos ay manatili sa atin. Kaya kanyang susuguin ang banal na Espiritu. At ano ang banal na Espiritu, mga pinakamamahal? Ang banal na Espiritu ay walang iba, kundi ang pag-ibig ng Diyos. The Holy Spirit is the very love of God. Kaya naman, huwag tayong magtataka, mananatili si Jesus sa atin. Mananatili ang Espiritu ng Diyos sa atin. Kung mananatili tayo sa pag-ibig. Kaya po napakaganda na ngayong linggong ito, tingnan natin ang sarili natin. Nabubuhay ba tayo sa pag-ibig? Ano yung aspeto ng buhay natin? Ano-ano yung mga ugnayan natin na kinakailangan pa nating lumago sa pag-ibig? Mga pinakamamahal, ang pagmamahal ay dapat nating bigyan ng mukha. Minsan, ang mukha ng pag-ibig ay nasa pagpapatawad. Minsan, ang mukha ng pag-ibig ay nasa pagpapakumbaba. Minsan, ang mukha ng pag-ibig ay nasa pagpapalawak ng ating pag-unawa. Minsan, ang mukha ng pag-ibig ay nasa pagbibigay pa ng ating sarili nang walang hinihintay na kapalit. Ngayong linggong ito, mga pinakamamahal, tingnan natin ang buhay natin. Saan pa tayo kinakailangang lumago sa pag-ibig? Ito ang utos ni Jesus sa atin. Mag-ibigan kayo. Mag-ibigan
kayo. Alam po ninyo mga pinakamamahal, bago tayo utusan ni Jesus na magmahalan tayo, ipinakita muna niya kung gaano katindi ang kanyang pag-ibig. Si Jesus ay hindi basta mag-uutos sa atin nang hindi muna niya ipapakita sa atin kung gaano katindi ang kanyang pag-ibig. Kaya ang maganda ho ating balikan, ating i-rewind ng kaunti yung mabuting balita ngayon upang makita natin kung gaano katindi ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Kung kaya't una, may karapatan siyang utusan tayo, mag-ibigan kayo. At eto pa, kaya niyang sabihin, magmahalan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Napakatindi po ng mabuting balita ngayon. Jesus can command, love one another. Not only that, love as I have loved you. Why? Because Jesus Himself is love. Ano yung makikita natin sa pag-ibig ng Diyos? Ang sabi ni Jesus ngayon, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Ang ibinibigay na pag-ibig ni Jesus ay isang pag-ibig na maka-Diyos. Ang ibinibigay na pag-ibig ni Jesus ay pag-ibig na maka-Diyos. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Marahil po ay napakinig na ninyo yung isang kasabihan, to err is human, to forgive is divine. Makatao ang magkamali, mga pinakamamahal. Pero yung magpatawad ay maka-Diyos. Sapagkat ipinakita sa atin ni Jesus nang siya'y nakabayubay sa krus, hindi yung espiritu ng paghihiganti, kundi yung espiritu ng pag-ibig na maka-Diyos. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam ho ninyo, kapag may mga taong nakakasakit sa inyo, sabihin nyo yon, Diyos ko, patawarin mo siya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. May mga taong maninirang puri sa atin, sabihin natin sa harap ni Jesus, Jesus, patawarin mo siya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. May mga taong pagsasamantalahan ang kabutihan at kabaitan natin. Titigil ba tayo sa pagpapakabuti at sa ating kabaitan? Hindi. Sabihin nyo kay Jesus, Jesus, patawarin mo siya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. May mga taong manloloko sa atin. Ibig sabihin ba noon, hindi na natin sila mamahalin? Sabihin natin kay Jesus, Jesus, patawarin mo siya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Tatandaan natin, mga pinakamamahal, maka-Diyos ang pag-ibig na hinihiling sa atin ni Jesus. Do not give human conditions to your love, because the love of God has no condition. Do not make human conditions for love, because the love of God is unconditional. Ano pa yung makikita natin dito? Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Hindi lamang maka-Diyos na pag-ibig, kundi isang pag-ibig na mahigpit. Mahigpit.
Ikaw ba'y nasasaktan na sa ginagawa ng iyong asawa? Higpitan mo pa ang yakap ng pag-ibig. Ikaw ba'y nahihirapan na sa iyong anak? Higpitan mo pa ang yakap ng iyong pag-ibig. Sapagkat ang makadiyos na pag-ibig ay mahigpit na pag-ibig. Ang sabi nga ni San Pablo, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Mga pinakamamahal, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. At kung yung hinihingi sa atin ni Jesus ay pag-ibig na katulad niya, mga pinakamamahal, ito yung higpit ng pag-ibig na hinihiling sa atin. Isang yakap ng pag-ibig na walang makapaghihiwalay. Kaya alam po ninyo kung bakit ang simbahan, kahit anong pag-uusig, ay hindi sumasang-ayon sa diborsyo. Una po sapagkat ang aral ni Jesus, ang pinagsama ng Diyos, ay huwag paghiwalayin ng tao. Yun po'y aral ni Jesus. Hindi po yan aral lamang ng simbahan. Yun ay aral ni Jesus. Pero hindi lamang yon. Siguro po nung kayo'y ikasal, kayo'y excited na excited. Pero alam po ninyo, yung dinasal noon nung kayo'y ikasal, gusto pa ba ninyong mapakinig yung inyong dinasal noong kayo'y ikasal o kinalimutan na ninyo? Ano ho yung dinasal noong kayo'y ikasal? Ang sabi ho sa opening prayer ng lahat ng kasal, yung pag-ibig ni Jesus sa atin ay mas salamin sa pag-iibigan ng dalawang ito na nagpapakasal. Ay inyong tingnan ngayon ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa, no? Anong sinasalamin yan? Yun bang makalangit na pag-ibig ng Diyos sa tao? O baka naman naging impyerno na? Huwag niyong kakalimutan yung panalangin yon. Napakahigpit ng dasal na yon. That the love of Jesus for the church may be reflected in the love of husband and wife. Yan ang higpit ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero pakinggan po ninyo yung idinugtong ni Jesus. Ang sabi niya, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kapag pinag-usapan po natin yung pananatili at pagsunod, may isang elemento ang pag-ibig na wag nating kakalimutan. Totoo, ang pag-ibig ay makadiyos. Ang pag-ibig ay mahigpit. Pero ang pag-ibig din, malaya. Malaya. It is up to you to remain. Because you are always free to go. It is up to you to follow because you are always free to do what you want.
ang pag-ibig ng Diyos mahigpit, pero malaya. At alam niyo po, sa aspeto ng kalayaan, nakikita natin ang pinakamaganda na aspeto ng pag-ibig. Tingnan muna natin yung inyo bilang mag-asawa, no? Kung katabi po ninyo yung asawa ninyo, tingnan ninyo, isipin ninyo, pinili kayo. Isipin ninyo yun, no? Pinili kayo. Ang hindi ko lang alam ay baka pinili ng may pagsisisi. Ay bahala na kayo, no? Pag-usapan nyo mamaya pag-uwi, no? Pero tingnan ninyo, pinili kayo. Yan ang ganda ng pag-ibig. May kalayaan na pumili. At kahit pa ho sabihin ninyo, Father, minsan nakakapagsisi at pinili ko are. Ay bakit ka nananatili? May kalayaan naman na bumalik ka na sa inyo. Bakit? Pinipili pa rin na mahalin. Kita ninyo yung interplay ng higpit at ng laya. That is the marvel and beauty of love. Mahigpit kahit nasasaktan. Malaya pero mahigpit ang yakap. Ganyan tayo inibig ng Diyos. Ganyan din dapat tayo magmahalan. Halina mga pinakamamahal, muli maglaan tayo ng kaunting panahon ng katahimikan. Ating hilingin sa Panginoong Diyos na lahat tayo'y lumago sa pag-ibig at nawa lahat tayo maging mukha ng pag-ibig ng Diyos. Ating sasariwain ang ating pananampalataya, sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
panalangin ng bayan. Mga kapatid, sama-sama tayong dumulog sa ating Amang lumikha at hingin natin sa Kanya ang biyaya ng Kanyang pag-ibig. Ating itugon sa bawat panalangin, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang pananampalataya at pag-ibig ay patuloy na umunlad sa sambayanan sa pamamagitan ng mabubuting gawa at paglilingkod sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang mga hinirang na mamuno rito ay maging instrumento sa pagpapairal ng pag-ibig at pagpapatawaran, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong nahihirapan, bunga ng paghihikahos, karamdaman, pagkaapi sa sariling karapatan, at yaong mga biktima ng digmaan at kalamidad, taglayay nawa nila ang pananampalatayang magpapadama ng presensya ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa ating mga pamilya, upang tugunin natin ang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusunuran at paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Nawa, ang ating paghahanda sa darating na Pastoral Visit 2024 ay magdulot ng lalong matibay na pagsasama-sama ng buong parokya para sa isang simbahang naglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama na mga panalangin natin para sa ating mga pamilya, mga mahal sa buhay at mga taong pinangakuan natin ng panalangin. Amang butihin, dinggin mo nawa ang pagdulog na isinamo ng iyong hinirang na bayan. Patuloy mo nawa kaming pagpalain at kalingain sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawaan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kasalanan ko'y hugasan, linisin mong lubusan ang nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal.
Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin, kalakip ang haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mangako, napupuno ang langit at lupa. Kadakilaan mo, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Di mano matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiya.
Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo, pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan At ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala po sa tatanggap ng komunyon. Kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect pagkatanggap ng komunyon. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signoret.
na galing sa kalangitan, ang sabi ng buong mahal, ito'y inyong pagsaluhan nang kayo'y muling mabuhay. Kung saan may pagmamahal, naroon ang Diyos. Kung saan may pagkalinga, naroon ang Diyos. May dalawa o tatlo, alam niya'y nagtitipon. Ani Jesus, ako ay naroon. Inumin, inihahain, dugo ni Kristo muti. Pinagnihay pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Kung saan may pagmamahal, naroon ang Diyos. Kung saan may pagkalinga, naroon ang Diyos. Kung may dalawa o tatlo, sa ngalan niya'y nagtitipon. Ani Jesus, ako ay naroon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kaniyang lakas, bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata at hilingin natin sa Panginoon ang biyaya ng ganap na kagalingan. Ama naming makapangyarihan, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya, kung kaya't kami nakakalapit sa inyo at humihiling ng biyaya ng ganap na pagpapagaling sa lahat ng aming karamdaman. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming isip, ng aming puso, ng aming kaluluwa. Ipinagdarasal din po namin ang mga mahal namin sa buhay na matatanda at may sakit at hindi na makapunta ng aming simbahan. Nawa po ay palakasin ninyo ang kanilang pananampalataya at palaging ipadama ang init ng inyong pagmamahal.
Hinihiling namin ito una sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Teresita ng Batang si Jesus, na nangako'y siya'y gagawa ng maraming himala kapag siya'y nasa piling na ninyo. Lalo't higit hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pwede na po kayong pumila sa gitna.